Update pa rin po tayo sa House Prosecution Panel. Makakausap po natin ang isa po sa mga tagapagsalita ng naturang panel, si Representative Z. Alon Tuadjong. Siya rin po ay nagsisilbing kinatawan ng First District ng Lanao del Sur. Magandang araw, magandang gabi ho sa inyo. And welcome sa Bombo Radio Philippines. Representative Adjong, sir, si Bombo Genesis po ito. Magandang gabi po, Bombo Genesis. Magandang gabi po sa mga taga-subaybay, tagapakinig din yung programa. Thank you so much again for joining us sa Bombo Radio Philippines. Tayo po ay napapanood at napapakinggan sa ating 32 stations nationwide. Unahin ko po kung may adjustment ang House panel after po nitong ruling ni Senator Chis kahapon doon sa subjudice rule, sir. Well, definitely may magkakaroon po ng adjustment dyan dahil unang-una hindi na po inaalaw yung mga prosecutors natin na mag-engage into interviews tulad po ng mga nakita natin na nakarang mga weeks. No? Sila po ay nagsasalita, sila po ay pupwede, meron pong latitude to discuss matters that have been discussed in the court. So sa ngayon, medyo naging stricto po ang korte. But definitely, magkakaroon po ng adjustment yan. So far as the House Prosecution Panel, didiskusyonan po at magkakaroon po kami ng adjustment patungkol po sa magiging tagapagsalita kung kinakailangan ba ho ito magdagdag. Possible, sir, na yung mga prosecutors natin ay mababawasan after ho nito or hindi naman po? May possibility po yan. So hindi naman po natin sinasabi na yun po yung mangyayari. May possibility po na isa sa mga prosecutors ay maaaring magbitaw sa kanyang tungkulin bilang membro ng prosecution panel at siya na lang po ay matagdag bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel. So we are not saying that will definitely happen, but these are part of the discussion we are taking we're taking among ourselves, no, kung paano po mag-adjust doon sa direktiba ng impeachment court. Mm. Pero doon po sa puwedeng sabihin ng mga spokesperson ng House panel, sir, paano ho tayo mag-a-adjust dito or same pa rin ho ba yung lawak or yung saklaw ng ating pong mga sinasabi lately, same pa rin ba sa ngayon after nung ruling na 'yan? Sa ngayon, kumuha po tayo ng actual na printed copy nung naging direktiba po ng impeachment court para po makita po natin, maintindihan po natin ng maayos at meron po tayong reference doon po sa mga naging pahayag ng presiding officer, si Senator Judge Chichi Escudero. No? So, pero ang pagkakalam po natin, nung narinig po natin nung kanyang binabasa, yung kanyang naging desisyon ng korte, ay yung mga House prosecution, ay yung House spokespersons na hindi naman tumatay yung kabilang ng mga prosecution panel ay merong freedom, no, or merong hindi saklaw nitong subjudicial rule. Although may sinabi po siya yung SIPRA na kung saan itong mga abogado ay meron din silang certain limitations na magsalita ukol sa pinag-uusapan sa korte. So kaya nga po kumuha po tayo ng written copy para po natin mapag-aralan ito ng mas maayos at tayo po ay magkaroon ng ating proper, no, na course of action when it comes to complying with the directive of the court, at the same time to also maintain our communication line to the people. Mm. Dito po yung susunod na challenge, Representative Adjong, no, kasi kung medyo limited nga yung puwedeng sabihin ng either House at ng Defense, sa part ng House, paano ho natin magagampanan yung pagnanais ho ng House panel na mapag-aralan or magkaroon ng malawakang information campaign para mabatid ng public yung gumugulong na trial, ano, sir? Well, unang-una, klaro naman po yung pag-distinguish ng presiding officer doon sa mga spokespersons na hindi tumatayo o gumaganap ng kasama, no, o miyembro sa prosecution panel. Tulad po halimbawa sa atin, kay dating Congressman Ace Barbers, si Congresswoman Rene Co, kami po ay hindi tumatayong parte,
ng House Prosecution Panel, no? Kasi may 11 po yan na miyembro from the House of Representative na tinuturing public prosecutor. At the same time, may mga public private, no, counsel for the prosecution. Kami po, mayroon, klaro po yung sinabi niya, mayroon pong lawak na karapatan na magsalita po kami kasi hindi ho kami nga kabilang doon sa House Prosecution Panel. Pero ang pinag-aaralan po natin, yung isa pong sinite niya na SIPRA na ruling kung saan yung abogado na magsasalita, meron din pa pong obligasyon na hindi mag-matouch yung sub judice rule. Ibig sabihin, gusto namin maklaro kung ano ba itong saklaw nitong sub judice rule in relation to those lawyers who will be also acting as spokesperson. No, para mas klaro po, kaya nga po kami humingi ng dokumento nito, yung mismong hard copy nung naging desisyon ng presiding officer para po kami din ay mabigyan ng pagkakataong mag-adjust kung paano po namin to i-adjust. Okay. Let's talk about the case, Representative Adjong, sir. By next week, Tuesday na ho tayo babalik ano, sa trial. Ano pong i-expect ho natin by Tuesday next week? Sa Tuesday po next week, dahil hindi ho nga maaaring sa ngayon maging testigo, no, or upo sa witness stand si Mr. Fajarda, kaya nga po meron siyang medical condition. Ang una pong maisasalang ay si Colonel Buransing, no, Manaros Buransing, para po naman doon sa issue nung pagsi-certify, no, sinasabi ang claim po ng Department of Education ay nagkaroon po daw sila ng coordination with the AFP doon sa event na ginagawa annually ng AFP. Ito po yung Youth Leader Summit kung saan ay allegedly ang sinasabi po ng Department of Education ay doon po sila gumamit ng confidential funds para magbigay ng mga informants. So kung babalikan po natin yung naging pahayag ni Colonel Buransing nung nagkaroon po tayo ng hearing sa Good Government sa Kongreso, pinabulaanan po naman ito ni Colonel Buransing. Ang sinabi naman po niya, this is an annual event at wala ho silang natanggap ni Cinco na pabuya para sa mga informants or any financial assistance from the Department of Education. So yung naging testimonya po niya ay inaasahan po natin, yun din po ang maririnig natin sa kanyang magiging testimony sa oras po na siya po ay mag-appear sa impeachment trial this Tuesday. What about Attorney Powa, sir? Kailan po yung nakatakda sa kanya? Kung pwede po yung mabanggit. Sa alam ko, yung sequence po ng magiging witnesses natin, dahil na-mention nga po din yung pangalan ni Attorney Powa, Opo. kung di ho ako nagkakamali, mauuna po yung testimonya ni Colonel Manaros Buransing. At saka may isa din po na Colonel, pasensya na po, nakalimutan po Yes, sir. ang kanyang pangalan, na isa rin po ito sa mga na in charge doon sa YLS, yung Youth Leadership Summit. Pagkatapos po ata nila, baka po si Attorney Powa din po ang sumunod na magtitistigo for the DepEd kasi siya din po yung undersecretary, siya po yung spokesperson at sa pagkakaalam po natin, siya po yung nag-respond doon sa sulat ng mga audit o observation memorandum, doon naman po sa confidential funds ng Department of Education. Sir, kung sakaling hindi na ho payagan ng mga doktor itong si Fajarda na humarap po sa trial or sa impeachment court at matatapos na yung allotted days para talakayin ng Article 1, anong plano ho dito ng House panel? I mean, kaya ba nating tapusin ito without the presence of Fajarda sa witness stand? Sure. Well, ang pagkakaalam ko po, ang binigay po na oras para mag-recuperate si Mr. Fajarda ay 2 weeks, no? Nung starting from August 20 kung saan po siya nag-seek ng medical attention at nabigyan na assess na nga po siya ng isang doktor at ang sabi po ng doktor ay meron po siyang 2 weeks kung saan siya po ay magre-rest. So ibig sabihin from the personal assessment of a doctor, inaasahan po natin that after 2 weeks ay siya naman po ay malakas na, no. In fact ang ating korte
ay nag-atas din sila o mayroon din po silang kinuhang doktor just to be fair about their assessment para ma-verify kung tama ba yung naging prognosis ng doktor na yon at kinonfirm naman po niya na meron din ho talagang pinagdadaanan si Mr. Fajardo. Ngayon, ang doktor po, ang kanyang observation and prognosis is 2 weeks ang bibigay na recuperation time for Mr. Fajada for him to be able to recover, no. So yun po yung basehan po natin, no, na magiging takbo ng prosecution panel in terms of their presentation of the witnesses insofar as Mr. Fajada is concerned. One last point, sir. As of now, nakakuha na po or nagkaroon na po ba ng consensus ang House panel kung tuluyang ipepresenta rin kinalaunan itong si Colonel Lachica? Sa ngayon po, yun nga yung ating sinasabi po dahil unang-una yung na-establish na nga po natin yung issue ng misuse. Mismo po si Ms. Gina Acosta at saka si Mr. Ortonio ay nagsabi po sila, inutusan po sila ng Vice President. Lalong-lalo na si Ms. Gina Pajarda dahil siya po ay banded na and at the same time accountable officer, inutusan po siya ni Vice President na i-transfer yung tong pangangalaga o pangangasiwa nitong pera na ito. From that alone, we have already established that there is already that violation of the GMC kasi hindi naman accountable officer si Colonel Lachica. At the same time, wala ho siyang authority na siya po ang mag-disperse nitong pera na to. From that alone, we can say that whatever comes after after receiving this money, what comes after that is already an illegal government expenses. So ibig sabihin, meron na ho talagang violation doon. Hindi lang sa Jones Circular, but even the illegal delegation of duty. So that would already constitute betrayal of public trust. Now, na-establish naman po natin na wala ho silang alam si Ms. Gina Acosta at saka si Mr. Ortonio kung paano ginamit ito. Ang may alam lang daw po ay ang head of agency at saka si Colonel Lachica. As far as Colonel Lachica is concerned, hindi naman ho siya miyembro ng staff ng Department of Education at saka ng Office of the Vice President. Hindi ko siya accountable officer. Ang accountable dito between Lachica at ang Vice President ay klaro po ang Vice Presidente. So we have already established the accountability and we have already established that there's really that misuse of public funds. Hindi na ho para sa amin, hindi na ho, we may no longer require Mr. Colonel Lachica to appear, no? Kasi na-establish naman po yung facts na yon, no, as contained under Article 1 of the Confidential Funds. Okay. Again, maraming salamat. Thank you so much for joining us dito sa Bombo Radio Philippines, Representative Adjong, sir. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat din po. Ang isa po sa mga tumatayong spokesperson ng House Prosecution Panel at kinatawan ng unang distrito ng Lanao del Sur, si Representative Z. Yalon Tuadyong.